Hello po, magandang araw po mga ka-farmland. Nandito po kami sa property located po sa Liliw, Laguna. So, ito po ay sa bayan ng Liliw at ang kagandahan po mga ka-farmland, mountain view and andyan lang po yung bundok Banahaw. So, malamig ang klima. Sa katunayan nga, yung mga nakapaligid dyan is taniman lahat siya ng gulay. And yung property ay nandito, may right of way siya na estimated mga 30 to 40 meters lang siya. Papasok po doon. Ang property po ay 6,291 square meters po. And mix po. 3 lote, 2 title, 1 tax deck. So, napakaginhawa po dito sa lugar kasi ayan lang po yung bundok Banahaw. So, tayo po, papasok po tayo dito sa property. Ipapakita ko po sa inyo. Ito po ay may right of way. And yung area na yan po, papunta po yan sa pababa pa dun sa ibang barangay dyan sa Liliw, Laguna. So, ito yung right of way niya. 4 meters wide po yan. And estimated po mga 20 o 30 meters lang po or wala pa. Ayan lang po kasi sa may mga tao doon. Yan. Ito po may source ng tubig at yan din po may linya ng kuryente. Tara, ating pasukin ang loob ng property. Ayan siya, mga taniman ng gulay. Gulayan po dito sa kapaligiran ng property. Estimated mga 15 minutes from dun sa bayan ng Liliw, Laguna. Ayan. Ang mga farmland, nandito po pala yung pinaka-front po ng property. So, ito po yung 4 meters right of way po ay binakuran lang po nila yan. Siguro estimated po mga 70 meters from doon sa bungad, doon sa kalsada. Papasok po dyan. Yun, nilagyan lang po nila dito ng gate kasi po para po hindi po mapasok ng mga kabayo. Yun. Yan po. May pinakadaan na po talaga ng ng gulong ng sasakyan. Yan, nilagyan na po nila ng pathway para po yung sasakyan is maipasok sa loob. Nasa 70 meters po galing po dun sa barangay road. Barangay cemented road. So, ayan po yung gate. At dito po nag-start yung property na 6,291 square meters. So, ito yung gate niya. And ayan po ang sasalubong sa atin. Maganda, malinis. Ayan po. Yan po yung sa labas. Ayan po may bakod. Tapos madami pong tanim. May mga lansones, niyog, durian. Nakakatuwa po kasi masipag yung caretaker. Mukhang lagi nagmamawer. Ayan o. Nandyan po yung Laguna de Bay tsaka yung bayan ng makikita siya pag halimbawa ang itinayo po na bahay is 2nd floor. Makikita po yung view ng Laguna de Bay.
Ayan, may mga bakod naman po, may barbed wire, tapos meron ding may net. Pwede po itong gawing resort. Ito po ay farmhouse noong owner. Then nilagyan lang po niya ng mga CR tsaka po ng mga cottage, ng mga rooms para if ever po halimbawa yung mga kaibigan niya magbi-visit dito, meron pong mga tutuluyan. So may mga tutulugan. So nakakatuwa po kasi ang style niya is para po siyang camping site. So sa makakabili po, pwede po niyang i-develop or pwede niya pong ituloy ito as camping site. So ito po dati ang presyo po ng owner ay 15 million. So down to 11 million na lang mga ka-farmland. Yan, may mga avocado, tapos yan mga lansones. Meron silang mga ilaw dito, solar. Tapos pag ganoon yung property. Yan, may mga alaga din silang manok, bibe, tsaka mga ibon. May mga lovebirds. Oo nga, dami ibon. Parang uulan ngayon. Pwede po itong gawing camping site and pwede pong retirement place. Yan po, may linya ng kuryente. Yan. Yan po yung linya ng kuryente. Tapos may source din po ng tubig. Tapos yan, may cottage dito, may tambayan. And pwede pong magtayo ng gumawa ng swimming pool dito sa area dito. Pwede magtayo ng infinity pool. Yan po linya ng kuryente. Tapos meron silang open kitchen. Tapos may CR. Yan, may mga CR po. Open kitchen. May source din ng tubig. Yan, so may tubig po dito. Naka-design nga siya as camping site. Pwedeng-pwede nga. And then yan, may mga solar sila na ilaw. Ito, CR naman ito. Ang ganda ng pagkakagawa nila. Ito, pang babae. Pang lalaki. Tapos shower area din. Yan. Katuwa naman, ang ganda po ng Yan, tapos may mga, yan yung pinaka mga kwarto nila. Yan, may mga rambutan. So, ayun po yung bundok Banahaw. Sa ngayon po kasi is nakatago na naman siya kasi medyo masama ang panahon. Pero grabe, ang ganda po nitong property sa personal. Ito yung tambayan nila. Wait pala, hindi ko po nalapitan. Ayan. Meron din silang mga rambutan na may bunga na.
Parang yan yung talisay. Yan siya. Yan, may mga sari-sariling kubo. Ay, merong tao. Hindi ko lang po mabibidyo dyan kasi may tao dyan sa loob. So, bali, isa, dalawa, tatlo. Tatlong ganito. Tatlong kubo na kwarto na siya. Nakalock. Ito mapapasok. Tapos ito, may tambayan. Open nga siya for camping site. Bali yung ganitong style niya, yung kubo, tatlo. Then merong A-house or TP house, tatlo din ganon. And ito pwede siyang tubigan for swimming pool area. Yan, wala lang pong tubig. Pangbata lang. Pero pwede na din yan sa mga isip bata. Joke. Di pa pwede na din po yan pang matanda. Yan. Grabe, ang linis. Nakakatuwa. Yan. Meron silang bonfire area. Ayan. So, yung kabuuan ng kapaligiran is sobrang linis niya. So, as in talagang malinis. Tapos, yan, mower lagi. Yung Carabao grass. Then, hanggang dun pa po yung property. May bakod po yan. Paibaba papunta dun. And, madami pong tanim na lansones. Yan, may mga rambutan. Madami ding rambutan. Pero, eto mga bata pa. Mga bago pa lang. Mga santol, kalamansi, papaya. Balik kasama pa yung area na yan. Padahilig lang siya dyan. Pa-sloping. May mga bunga na po yung mga lanzones. May mangustin. Grabe, nakakatuwa talaga dito. Alinis-linis po kasi kaya ang ganda. Sobrang ganda. Ang sipag ng caretaker ni owner. Ayan po, ang dami pong bunga ng lansones. Tara, papunta tayo dyan sa kabilang dulo ng property. So, kasama pa yan sa property, nililinisan pa po sa ngayon. Yan, may mga tanim din po dyan, mga lansones, rambutan. Tapos, ito po yung
boundaryhan. May pine tree din sila. Ayan. Meron din pong durian. Wala palang bunga. Ayan. Tapos, mga saging na saba. Excuse me po. Ayan. Ito po yung boundaryhan ng property. So, pag ganun siya, padiretso papunta doon. Ayan. Tapos, ito. Pababa siya. Natumba ang lansones. Ay, ang daming bunga ng lansones dito. Yung bunga ng mga lansones. So, yun doon sa baba, meron silang, alagaan ng baboy. Yan, kasama po. Pero yung part na yon, hindi na po kasama yung part na yun sa kabila yung nyugan. Kasi nandyan lang yung bakod niya. Pataas, papunta lang po dito. Yan. Pero dadalhin ko din kayo doon sa may, sa may banlat ng baboy. So, dahan-dahan, may tanim. So, yan, boundary ng property yan, pababa, papunta doon. Tapos pataas ulit doon. Yung niyugan, hindi nakasama. Yan, rambutan, mamumunga na din po yan. Ay, may bunga na pala. Yan siya. Ayan, tara dito sa baba. Dalhin ko kayo sa baba kung saan nandun yung banlat ng baboy. Ayan, pasloping po dito. Ayan. Hanggang dyan po yung boundary, may bakod. Tapos yung kabila na yan, di na po kasama. Hanggang dito lang po. Yan. Oops, meron pong kawayan sa loob ng property. Yung aming client na laging nagtatanong ng kawayan. May kawayan po sa loob ng property. Ayan. So, ayan po. Dito, tingnan natin kung may alagang baboy. Ay, meron. May baboy. Ayan. So, meron silang alagang baboy. Diyan. Hindi ko na po ipapakita at baka magising pa. Hanggang doon pa po yung property. And may nakita akong hinog na lansones. Hindi po yan ha. Nandito po yung hinog na lansones.
Ayan, may mga hinog na lansones na po dito. Tara, akyat na po ulit tayo. Pabalik doon kung saan merong 3 TP house or A house. Naulit ko mga farmland, ito po ay title property. 3 lote and with right of way, estimated mga 70 meters from barangay road. Dati pong 15 million down to 11 million na lang ngayon. Ganda siya. Malinis. And at the same time may income gawa ng mga lansones. Ayan, so mga ka-farmland, nandito ako kung saan meron ditong puno ng avocado. Yan o. Ayan. At abot na abot ko ang bunga. Ibig sabihin, mababa siya. Yan o. Daming bunga niyan. So, nandito ako sa kabilang boundary ng property. Tingnan nyo po, ang laki. Katuwa naman. Yan o. Mas malaki pa sa kamao ko. Ayan po. Yan, nandito po si sa side. Kung saan ito yung boundary ng property. So, tapos ayan yung mga TP house. Yan. Kita naman, ayan, lahat yung may kulay violet na yan. Boundaryhan yan ng property. Tapos ayan ang Mount Banahaw. Hindi lang kita kasi gwapo ng maulap. Ayan siya. So ayan. Pang couple po yung room na ito, yung sa TP house. So, 4 yung ganito, yung TP house nila or yung A house na meron din namang solar and may mga kalamansi sa likod. Then, kung gusto pong maggawa ng swimming pool dito sa area, pwede naman po dito. Yung walang masisira ng mga puno. Yan. So, ayan po ang Mount Banahaw. Makikita nyo. Yan o. Yan. Yan ang Banahaw. Kaya lang tabo ng ulap. So, ayan o. 4 yung ganyan. And merong open table. Yan. Tapos meron nga pwedeng gamitin na open kitchen, tambayan. Tapos ito. Dito sila kumikilos yung nagbabantay yung caretaker. So, ayan na. Tingnan nyo, dami bunga ng rambutan. Ayan. So, ito po yung kabuuan po ng property na 6,291 square meters po. Marami pong lansones at iba pa pong fruit bearing. May niyog, may rambutan, meron ding mga to, durian, mangustin, tsaka po yung avocado. So, pwede dito gumawa ng mini swimming pool. Inuulit ko po, ito po ay binaba na po ng may-ari ng lupa ng 11 million pesos po. So, paano mga farmland? Bye-bye po. See you for the next videos. God bless po sa ating lahat. Maraming salamat po sa lahat ng aming followers, viewers, and subscribers. Bye-bye!